Pilit na nilalabanan ni Shirley ang pagpatak ng kanyang mga luha habang isa-isang inilalagay sa kahon ang mga gamit mula sa kanyang mesa. Sinubukan naman siyang pakalmahin ng ilang kaibigan. "Shirley, huwag ka nang magalit. Trabaho lang yan. Kita mo naman, malapit nang malugi itong kumpanya. Laging delayed ang sweldo at nagkataon na ikaw ang pinakahuling natanggap, kaya ikaw rin ang unang tinanggal. Bata ka pa at siguradong marami pang oportunidad ang naghihintay sa'yo. Isa pa, mayaman naman ang nobyo mo kaya siguradong hindi ka niya pababayaan. Tama naman kayo, malapit na kaming ikasal. At ngayong nawalan ako ng trabaho, nai-imagine ko na kung ano ang sasabihin ng aking magiging biyanan. Noon pa man ay ayaw niya na sa akin dahil para sa kanya, hindi ako karapat-dapat sa kanyang anak. Nagmula ako sa ordinaryong pamilya. Tapos ngayon, wala pa akong trabaho. Siguradong ipangangalandakan yung umaasa ako kay Dennis." Wika ni Shirley. Lumaki siya ng walang kinikilalang tatay. Mag-isa siyang itinaguyod ng kanyang ina na nagtatrabaho bilang accountant sa munisipyo. Kumuha siya ng kursong business management at pagka-graduate ay natanggap siya sa maliit na kumpanya. "Shirley, huwag kang mawalan ng tiwala. Siguradong makakahanap ka ng mas magandang trabaho. Kung mahal ka talaga ni Dennis, may intindihan niyang sitwasyon mo. At para naman sa future biyanan mo, huwag mo nalang pansinin yung mga masasamang sasabihin nila sa'yo. O siya, mag-iingat ka ha." Wika ni Laika sa kaibigan bago ito inihatid sa labas ng opisina. Pagka-uwi ng bahay, agad ibinahagi ni Shirley sa kanyang ina ang nangyari. "Anak, huwag kang mag-alala. Siguro naman bago kayo ikasal makakahanap ka ng ibang trabaho. Malay mo, mas maganda at mas malaking kumpanya na." "Sige po mama, magpapahinga na muna ako." Wika ng dalaga bago pumasok sa kwarto. Pagkatapos magpalit ng damit, ay agad siyang nahiga sa kama. Isinubsob ang sarili sa unan bago humagulgol ng iyak. Papaano niya sasabihin kay Dennis ang nangyari? Siguradong iisipin ng nanay nito na kaya lamang niya pakakasalan si Dennis ay dahil sa pera. Habang pinagmamasdan ang mga larawan nila ni Dennis ay muli niyang naalala kung papaano sila nagkakilala. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw sa isang tulay, napansin niya ang isang lalaki na may hawak ng kamera. Aksidente iyong nag-flash at nakatutok sa kanya. Nagsorry naman ang lalaki. "Pasensya na miss, pero pwede ko bang itago na lang ang picture mo bilang remembrance? Ang ganda mo kasi. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman ako baliw o ano paman. Sadyang mahilig lang ako sa photography. Ako nga pala si Dennis." Namula ang pisngi ng dalaga nang mapagmasdan kung gaano kagwapo ang lalaki. "Ako naman si Shirley. Pasensya ka na rin. Nagulat lang ako. Ilang beses na kasi akong tumatambay dito sa tulay pero ngayon lang may kumuha ng litrato ko." Mula noon, naging magkaibigan na ang dalawa at hindi nagtagal, ang pagkakaibigan na iyon ay mas lumalim pa para na silang magnet na hindi mapaghiwalay. Si Dennis ay hindi ordinaryong lalaki dahil anak siya ng isang negosyante kaya hindi na nakapagtataka kung may sarili na itong sasakyan at branded ang mga damit at higit sa lahat, nag-aaral sa pinaka-prestihiyosong universidad sa bansa. Noong malaman ni Shirley ang bagay na ito ay nakaramdam siya ng takot, lalo na't napakalaki ng agwat ng kanilang estado sa buhay. Pero hindi naman iyon naging hadlang sa kanilang pagmamahalan, lalo na't mabait si Dennis at hindi matapobre. Noong mag-propose si Dennis ay natuwa ang nanay ni Shirley dahil alam niyang mahal ni Dennis ang kanyang anak. Magalang ito at marunong rumespeto sa mga nakatatanda. Ngunit noong magkasamang naghapunan ang dalawang pamilya ay halata ang pagtutol at pagkadismaya ng mga magulang ni Dennis. Tahimik lamang si Mrs. Ledesma habang patuloy sa pagkain, habang ang mister nito ay halatang napipilitan na maupo at kumain sa iisang mesa kasama si Shirley at ang nanay nito.
Sinubukan ni Mrs. Ledesma na kumbinsihin pa ang kanyang anak na huwag ituloy ang kasal. Anak, isang pagkakamali itong ginawa mo. Wala kang mapapala sa pulubing yan. Mahirap ang pamilya nila at nakakahiya sa mga business partner ng papa mo. Tingnan mo na lang si Megan. Siya yung tipo ng babae na babagay sa'yo. Nagmula sa may kayang pamilya. Nag-aral sa prestihiyosong universidad at kumuha pa ng master's degree sa ibang bansa. Tapos naregaluhan pa ng house and lot ng mga magulang. Siguradong hindi kayo mamumroblema. Yun lang naman ang gusto namin ng papa mo. Subalit lalo lamang nagalit si Dennis. Mama, pwede ba? Bakit ba kailangan yung husgahan ng isang tao base sa kanilang pera at negosyo? Di ba pinakasalan mo si Papa noong wala siya? At ikaw rin naman, nanggaling ka sa mahirap na pamilya. Kaya anong problema? Anong mali kung pakasalan ko ang babaeng mahal ko? Nakita at nakasama ko na si Megan. Napaka-spoiled niya at palaging may kaaway. Oo, may pera ang pamilya niya. Pero bukod doon, wala na. Hindi ko siya kailangan sa buhay ko at hindi ko siya magugustuhan. Mahal ko si Shirley at hindi na magbabago ang isip ko. Hindi ko rin naman kailangan ng engrandeng kasal. Hindi ako hihingi ng pera sa inyo. Magpapakasal kami ng simple. At saan naman kayo titira? O baka naman balak mong dalhin ang babaeng yan sa pamamahay natin. Paano mo susuportahan ang iyong pamilya? Kaninong perang gagamitin mo? Ni wala ka pang maayos na trabaho o sariling negosyo. Tanong naman ni Mr. Ledesma. Magre-renta na lang muna kami ng apartment. Tsaka pwede naman akong magtrabaho kahit saan. Ang mahalaga naman, mahal namin ang isa't isa. At naniniwala ako na malalampasan namin ang lahat ng problema. Gusto ko ring mapatunayan sa inyo na kaya kong maging matagumpay sa buhay nang wala ang pera ninyo. Wika ni Dennis sa kanyang mga magulang. Nang malaman ng binata na nasisante sa trabaho si Shirley, ay agad niya itong pinuntahan upang yakapin at sabihin na magiging okay din ang lahat. Huwag kang mag-alala. Tuloy pa rin naman ang kasal at pagkatapos nun, tutulungan kitang makahanap ng trabaho. Mahal na mahal kita. Yan ang lagi mong tatandaan. Salamat, Dennis. Mahal na mahal din kita. Ang swerte ko talaga dahil ikaw ang lalaking pakakasalan ko. Nang dumating na ang araw na kanilang pinakahihintay, nagsuot lamang si Shirley ng kulay puting dress. Napakasaya niya noong araw na iyon, pero mukhang kabaliktaran ang nararamdaman ng kanyang biyanan. Habang hinihintay nila ang bagong kasal sa reception ay panay ang bulong ni Mrs. Ledesma sa kanyang mister. Parating na rin ang nanay ng pulubi na yon. Ni ayoko siyang makita. Ano naman kaya ang reregalo niya sa mga bata? Baka puro kahihiyan lang ang mapala natin. Saan ba nahanap ng anak mo ang babaeng yon? Sana ginamit niyang utak niya at hindi puro pagmamahal ang pinairal. Maya-maya, dumating na ang bagong kasal. Nakangiti nilang binati ang mga bisita. Simple, pero elegante ang suot na damit ng nanay ni Shirley. Nang tumayo ito at hinawakan ang mikropono, napasimangot ang nanay ni Dennis na may kasama pang pag-irap ng mga mata. Ano bang klase yung suot niya? Wala man lang kadating-dating. Bulong pa nito. Suot ni Mrs. Ledesma ang usong damit na akala mong matandang teenager. Fashionista ang dating nito na hindi naman bagay sa kanyang itsura at edad. Puro diamante rin ang suot nito, lalo na ang malaking pendant na nakasabit sa kanyang leeg. Si Mrs. Ledesma ang tipo ng tao na gagawin ng lahat makasunod lang sa uso. Panay ang pagpapaturok ng kung ano-ano sa katawan para bumata ang itsura. Walang kulubot sa mukha nito dahil panay ang botox. Kaya lang, nagmukha siyang nakamaskara kaysa maging bata ang itsura. Maya-maya ay nagsimula ng magsalita si Helen. Congratulations sa bagong kasal. Sa aking mga anak, Shirley at Dennis,
Ito ang pinakaimportanteng araw sa buhay ninyo bilang mag-asawa. Ang hiling ko, magkaroon kayo ng masayang buhay. Huwag sanang mawala ang pagmamahal, respeto at suporta ninyo sa isa't isa. Lagi lang akong nandito kung kailangan nyo ng payo. Heto ang susi ng bahay na regalo ko sa inyo. Nasa probinsya ang bahay na ito, malapit sa ilog at bundok kung saan siguradong makakapag-relax kayo. Malayo sa traffic at ingay rito sa syudad. Medyo may kalumaan ang bahay pero madadaan naman sa renovation. Hindi na napigilan ni Mrs. Ledesma ang sarili. Napatayo ito sa kinauupuan dahil sa sobrang inis. Bakit mo naman binigyan ng sirang bahay sa probinsya ang bagong kasal? Talaga bang gusto mo kaming mapahiya? Sa bagay, ano pa bang ine-expect namin sa'yo? Napatulala si Helen. Hindi niya inaasahan ang ganoong komento mula mismo sa magulang ni Dennis. Nag-loan pa siya sa bangko para lamang mabili ang bahay na iyon, tapos mapapahiya lamang pala siya sa harap ng mga bisita. Dali-dali siyang lumabas ng resepsyon. Agad namang hinabol ni Shirley ang kanyang ina kahit matapilok na sa suot na sandals. Mama, wag muna kayong umalis. Dito muna kayo. Wag niyo nang pansinin ang nanay ni Dennis. Alam naman ng lahat ng tao rito na masama talagang ugali niya. Salamat po sa regalo ninyo. Alam kong pinaghirapan at talagang pinag-isipan niyo yon para sa aming mag-asawa. Anak, pasensya ka na pero baka hindi ako makapagtimpi sa nanay ni Dennis kapag nagtagal pa ako rito. Gustong gusto ko na siyang patulan pero nagpaubaya ako. Alang-alang sa kasal ninyo, anak. Pagbalik sa reception ay inis na pinagmasdan ni Shirley ang biyanan. Nakaupo si Mrs. Ledesma na parang walang nangyari, habang si Dennis naman patuloy itong pinagsasabihan na hindi tama ang ginawa niyang pamamahiya sa nanay ni Shirley. Nahihiya si Dennis sa ginawa ng kanyang mga magulang. Bilang regalo, binigyan siya ng ilang porsyento ng shares sa kumpanya, pero makukuha lamang niya ang pera kung siya ang mamamahala at papalit sa pwesto ng kanyang ama bilang CEO. Ang kasalang iyon, nauwi lang sa awayan at iyakan, kaya hindi nag-enjoy ang bagong kasal maging ang mga bisita. Makaraan ng ilang buwan ay hindi pa rin makahanap ng trabaho si Shirley. Mataas ang qualifications at kailangan rin ng experience. Ganoon rin naman si Dennis. May trabaho naman pero contractual. Hindi niya rin magamit ang pera na nasa bank account dahil ipina-freeze iyon ng kanyang ama. Iyon ang nakikita nilang paraan upang turuan ng leksyon ang suwail na anak. Umaasa sila na kapag nahirapan si Dennis ay babalik ito sa kumpanya at hihiwalayan si Shirley. Isang umaga, tuluyan ang naubos ang pera ng mag-asawa. Wala na silang ibabayad sa renta sa susunod na buwan. Habang kumakain ng almusal, nag-usap sila kung ano ang dapat na gawin. Shirley, alam mo, hindi tayo nag-iisip. Bakit ba hindi natin bisitahin ang bahay na iniregalo ng mama mo sa probinsya? Malay mo, magustuhan natin doon. Hay nako Dennis, wag mo nga akong patawanin. Lumaki tayo dito sa syudad, lalo na ikaw. Naging komportable ang buhay mo kaya wag mong sabihing magtatagal ka doon. Pati na rin ako, parang hindi ko kayang mamuhay ng matagal sa probinsya. Pero tama ka, bakit hindi natin subukan? Total, wala naman tayong pinagkakaabalahan dito. Nakangiting wika ni Shirley. Kaya naman kinabukasan, maaga silang umalis. Nasa 4 na oras din ang biyahe. May baku-bakong daan bago nila narating ang bahay. Wow, may kulumaan na nga itong bahay pero maayos at pwede na nating tirahan. Kailangan lang sigurong ayusin ang bubong at ilang bintana. Wika ni Dennis. Dennis, alam mo, sa tingin ko wala tayong mapapala dito. Parang kapag lumindol ng malakas, tutumba na yung bahay tsaka nasa gitna ito ng kawalan. Wala man lang tayong malapit na kapitbahay.
Sa kabila noon, naglibot-libot pa si Dennis hanggang tinungo niya ang isang burol kung saan sumilay ang napakagandang tanawin na Malaparaiso. Mula roon ay matatanaw ang ilog at magandang kabundukan. Tahimik ang lugar at malamig ang simoy ng hangin. "Shirley, halika dito. Tama ang mama mo. Ang ganda sa lugar na to. Nakaka-relax ang tanawin. Mukhang malapit lang ang ilog. Halika na, ikutin na natin ang bahay. Malay mo, mas maayos sa loob." 2 palapag ang bahay na iyon at malalaki ang kwarto. Gawa sa kahoy ang ikalawang palapag, kaya bawat hakbang ay parang lumalangit-ngit iyon. "Dennis, parang hindi ko kayang matulog dito. Kung dito tayo sa taas matutulog, baka bumigay. O kung sa ibaba naman, baka mabagsakan tayo ng mga kahoy," wika ni Shirley. "Tama ka, Shirley, pero mukhang pwede nating tulugan yung mga kwarto. Basta wag lang tayong maglalagay ng mabibigat na gamit. Pwede nating i-renovate ang bahay na to ng paunti-unti. Kaysa naman magrenta tayo sa syudad gayong wala naman tayong income. Dito, malawak ang lote. Pwede tayong magtanim ng mga gulay, mangisda sa ilog, o kaya pwede tayong magpatayo ng maliit na bahay na siyang titirahan natin pansamantala." Nung araw na yon, nilibot nila ang lugar. Mayroong tindahan, elementary school, at ilang establishmento rin. "Alam mo, Dennis, di ko akalain na darating tayo sa punto na ganito. Kahit nakakatakot, basta magkasama tayo okay lang. Sana magtagumpay tayo." "Oo naman, kaya natin to. Ayoko rin namang umasa sa mga magulang ko o sa negosyo nila. Iba pa rin yung masasabi nating sa atin. Noon pa man, gusto ko nang patunayan sa kanilang kakayahan ko. Tsaka sabi ko naman sa'yo, mahilig ako sa magagandang tanawin lalo na kapag bukang liwayway." Nang malaman ni Mrs. Ledesma na titira si Shirley at Dennis sa probinsya ay nagalit ito. "Anak, nasisiraan ka na ba ng ulo? Talaga bang napikot ka na ng babaeng yan? Saan ka pupunta? Ang taas-taas ng pinag-aralan mo. Nandito ang buhay mo. Ang kumpanya ng tatay mo. Anong trabaho ang meron doon? Dito ang ayos-ayos at komportable ng buhay mo. Mas gusto mo bang maging karpentero na lang? Alam mo, dahil sa babaeng yan, kung saan-saan ka napupunta." "Mama, ilang beses ko nang sinabi sa inyo ni Papa, wala akong interes sa kumpanya. Ayoko ng magulong buhay. Ayaw ko ng maraming kaaway. Ayoko ng stress araw-araw. Gusto kong gawin kung ano ang gusto ko, kung saan ako masaya. Tsaka huwag niyo namang insultuhin ang asawa ko. Para malaman ninyo, ako ang nagkumbinsi sa kanya na tumira sa probinsya. Ikaw nang nagsabi. Matanda na ako, kaya alam ko ang ginagawa ko." Tumawa lamang si Mr. Ledesma na kanina pa nakikinig sa usapan ng mag-ina. "Hayaan mo ng anak mo. Pupusta ko. 2 buwan lang ay babalik na yan dito habang nagmamakaawa sa atin dahil kailangan niya ng tulong. Di magtatagal, malalaman mo rin ang kahalagahan ng pera. At kapag nangyari yon, pagsisisihan mo ang lahat ng ito." Sa kabilang banda naman ay natutuwa si Helen sa naging desisyon ng mag-asawa. Kaya napagpasyahan niyang tulungan ang mga ito, lalo na pagdating sa gastos. Una nilang ginawa ay bumili ng mga kakailanganing gamit at kumuha na rin ng ilang construction worker. Subalit, mabilis na naubos ang kanilang pera. Tanging ang labas pa lamang ng bahay ang naaayos. Panay na rin ang reklamo ni Shirley dahil sa sakit ng braso at likod sa kalilinis ng loob at labas ng bahay. "Anak, tiyaga lang. Kapag natapos na yung pinaparepair ninyo, siguradong mawawala lahat ng pagod mo. Maswerte ka nga sa asawa mo dahil matyaga at walang arte sa katawan. Siguradong pagod na rin si Dennis pero hindi lang nagrereklamo. Hindi naman siya sanay sa gawaing pangkarpentero pero ang sipag niya. Bihira na lang ang ganyang lalaki. Ganyan talaga sa simula. Dadaan kayo sa hirap bago magtagumpay sa buhay. Pero wag mong kalilimutan na magkasama kayo." "Opo, Mama.
Salamat sa lagi niyong pagpapaalala sa akin. Nang sumunod na araw, habang binabaklas ni Dennis ang isa sa mga pader ng kwarto, ay nagkaroon ng problema. Dahil sa halip na kahoy, parang mayroong bakal na nakaharang sa likod noon. Ilang beses niyang pinukpok hanggang matuklasan ang isang secret vault. Pinagtulungan ni Shirley at Dennis na buksan iyon at nang masira ay bumungad sa kanila ang mga alahas, ginto at pera. Isa-isang isinuot ni Shirley ang singsing sa bawat daliri. Dennis, tingnan mo, mayaman na tayo. Ang laking halaga nito kung ibibenta natin. Siguradong maipagagawa na natin itong buong bahay. Sandali lang, Shirley. Kung pagmamasdan nating mabuti, mukhang ninakaw ang mga ito sa tindahan ng alahas. Anong dapat nating gawin? Ayon sa batas, kailangan natin itong isauli. Hindi rin natin mabebenta ang mga alahas na ito dahil siguradong magkakaroon tayo ng problema. At baka tayo pa ang mapagbintangang nagnakaw ng mga ito. Pati ba yung pera kailangan nating ibalik? Tanong ni Shirley na parang nanghihinayang. Oo naman, sama-sama ito nang galing at baka makarma pa tayo. Subukan mong tawagan ng mama mo, baka sakaling alam ng dating may-ari ang tungkol dito. Ayon naman kay Helen, nakita niya raw sa dyaryo ang tungkol sa ibinibentang bahay sa napakamurang halaga. Nang makilala niya ang may-ari ay nagulat siya dahil mukhang galing ito sa bilangguan. Maraming tattoo sa katawan at medyo may edad na rin. Nung i-check ko ang dokumento ay wala namang problema, kaya naisip kong bilhin na rin, lalo na nang makita ko ang magandang tanawin sa lugar. Inisip ko pa nga na kung hindi niyo magugustuhan ay ako na lang ang titira kapag nagretiro na ako. Wika pa ni Helen. Napagkasunduan ng mag-asawa na i-report iyon sa mga pulis. Kahit araw ng Sabado, ipinagpatuloy nila ang pag-aayos sa lumang bahay. Bumisita rin si Helen upang tumulong. Gusto niyang ipagluto ang mag-asawa dahil alam niyang pagod na ang mga ito. Nang dumating ang dalawang lalaki na parehong maraming tato at halatang iba ang pakay. Nasaan ang ginto? Ibigay niyo sa amin kung gusto niyo pang mabuhay. Wika ng mga ito. Kahit walang karanasan sa pakikipag-away ay nilakasan ni Dennis ang kanyang loob, lalo na't puro babae ang kasama niya. Sa amin ang bahay na ito, kaya umalis na kayo. Trespassing ang ginagawa ninyo. Sigaw niya sa mga kalalakihan. Sinamantala naman ni Shirley ang pagkakataong iyon para makatakbo sa likod ng bahay. Tumakbo siya ng tumakbo patungo sa istasyon ng pulis o kung saan man pwedeng humingi ng tulong. Sumigaw na rin siya sa gitna ng kalsada upang ipaalam sa mga tao na may magnanakaw sa bahay nila. Agad namang tumulong ang mga tao, dala ang kani-kanilang mga gamit tulad ng pamalo, palakol at kung ano-ano pa. Nagkaisa ang mga ito. Si Helen ay naiwan sa bahay, takot na takot at hindi malaman kung ano ang gagawin. Nasugatan si Dennis sa braso matapos batuhin ng basag na bote ng isa sa mga kalalakihan. Mabuti na lamang at alisto ang mga taong sumaklolo sa mag-asawa. Pinagtulong-tulungan nila ang mga masasamang tao at makaraan ng ilang minuto ay nadakip na ng mga pulis. Sinamahan ni Shirley sa klinik si Dennis upang ipagamot ang sugat nito, habang sa Helen isinalaysay sa mga pulis at barangay kung ano ang nangyari. Kung hindi dumating ang mga kapitbahay, baka kung ano nang nangyari sa amin. Gusto nilang kunin ang kayamanan na natuklasan namin sa bahay na iyon. Tinakot nila kami na papatayin kapag hindi raw namin ibinigay. Naiintrigang nagtanong ang mga tao kung totoo ba ang kayamanan na kanilang nakuha. Oo, totoo na may nakuha kaming kayamanan at inireport na namin sa mga pulis, pero hindi pa namin naiibigay ang mga ginto. Mayroon pang mga tags tulad ng makikita sa mga tindahan ng alahas ang mga yun. Kaya nga gusto na naming ibigay sa mga otoridad para sa aming kaligtasan. Wika naman ni Dennis. Noong araw na iyon, hawak na ng mga pulis ang mga alahas at perang natuklasan ng mag-asawa.
Nagpasalamat na lang din sila dahil walang masamang nangyari kay Dennis. Sayang, pagkakataon na sana nating yumaman, pero siguro hindi talaga yun para sa atin. Wika ni Shirley habang inaalalayan si Dennis. Okay lang yun. Ang mahalagay, ligtas tayo. Siya nga pala, bakit hindi kaya natin subukang mag-alaga ng mga manok? Tumawa lamang si Shirley bago nagsalita. Ano na naman yung pumasok sa isip mo? Kagagaling lang natin sa klinik. Pero sige, para hindi na natin kailanganing bumili sa palengke. Isa pa, mas masarap yung native na manok. Tuwing Sabado at Linggo, bumibisita si Helen sa mag-asawa upang magdala ng supply na pagkain at iba pang mga gamit. Kahit hindi pa naayos ang buong bahay, masaya naman ang mag-asawa. Alam nilang hindi magtatagal, matatapos na rin ang renovation. Sa kasamang palad, wala ng connection si Dennis sa kanyang mga magulang matapos ang naging pagtatalo nila noon. Ayaw niyang tawagan ang mga ito, lalo na ang kanyang ina. Nasaktan siya dahil hindi man lang siya sinuportahan ng mga ito o ginagabayan sa kanyang desisyon. Kasabay noon, unti-unti niyang natuklasan ang masasamang bagay tungkol sa kanyang ama. Dahilan para matakot siya sa pagkatao nito. 3 buwan na ang nakalipas mula nang maaresto ang mga masasamang tao na nanggulo at nanakot sa kanila, ay ipinagtapat nito sa mga otoridad ang katotohanan. Nakatakas pala ang mga ito sa bilangguan habang pinagbabayaran ang kaso dahil sa pagnanakaw sa iba't ibang bilihan ng alahas. At sa pangalawang pagkakataon na nahuli sila ng otoridad ay napilitan na silang umamin. Wala rin namang silbi kung tatanggi pa sila, lalo na't habang buhay na pagkakakulong ang kanilang kinakaharap matapos masawi ang isang gwardyang nagbabantay sa bilihan ng alahas. Ang ginagawang pagnanakaw ng mga kalalakihan ay base sa mga tip na kanilang nakukuha sa isang lalaki na nagplano sa gagawing pagnanakaw, tapos kukuha ito ng ilang porsyento ng mga alahas. Ngunit noong huling beses na pinasok nila ang sanglaan, nagdalawang isip ang isa sa mga magnanakaw dahil sa kaba, nakalimutan nitong i-turn off ang alarm system. Kaya tuloy, pinatakbo nila ang sasakyan nang hindi alam kung saan pupunta. Naalala ng driver na ang isa sa dati niyang kasamahan sa selda ay nagmamay-ari ng bahay sa probinsya. At ayon rito, imposibleng matagpuan iyon ng mga pulis. Ilang araw din nilang ginawa ang secret vault o metal compartment. Matapos noon ay nagtungo sila sa ibang lugar kung saan sila nadakip ng mga otoridad. Pilit nilang itinanggi ang mga nakulimbat na alahas, pero wala na silang takas dahil sa mga kuha ng CCTV. Hindi nila inaasahan na habang sila ay nasa bilangguan, ibebenta pala ng may-ari ang bahay na iyon. Pero sino ang taong nagbibigay sa inyo ng tip? Muling tanong ng detective. Sinabi naman ng mga kriminal kung sino ang taong iyon, kaya naman ipinatawag si Dennis. Sir, bakit ako ang pinatawag ninyo dito? Ako lang ang nakakita ng mga alahas na yan kaya heto at nalagay sa alanganin ng buhay namin. Naguguluhang wika nito. Napabuntong hininga naman ang detective bago nagsalita. Yun na nga ang problema. Magugulat ka sa impormasyong sasabihin ko sa'yo. Ang customer ng mga magnanakaw ay walang iba kundi ang iyong ama. Lahat ng negosyo niya ay panakipbutas lamang sa mga ginagawa niyang krimen. Ang totoo niyan, matagal na siyang minamanmanan ng mga otoridad pero wala namang mahanap na butas o ebidensya laban sa kanya dahil hindi naman siya ang personal na gumagawa ng krimen. Ang daming taon nang lumipas at ngayon lang nagkaroon ng kasagutan ng lahat. Ngayon, inaresto na namin ang tatay mo at plano namin kumpiskahin ang lahat ng kanyang mga ari-arian. May alam ka ba rito sa mga illegal na ginagawa ng tatay mo? Napatulala na lamang si Dennis sa lahat ng sinabi ng detective. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Sigurado po ba kayo na ang tatay ko talaga ang boss ng mga yan?
Wala akong kinalaman o anumang koneksyon sa negosyo ni Papa. Alam kong maraming problema sa negosyo at may mga kalaban o kaaway pero hindi kailan pumasok sa isip ko na ganitong klase pala siyang tao. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya ang bagay na ito. Pasensya na kayo, officer, pero siguro kailangan ko munang makausap si Papa. Gusto kong sa kanya mismo manggaling ang sagot. Kung kukumpiskahin ninyo ang mga ari-arian namin ay gusto ko lang sanang itanong kung nakita niyo ba si Mama. Wala akong alam sa mga nangyari. Mula nang tumira kami sa probinsya ay wala na akong koneksyon pa sa kanila. Hindi ko alam kung nasaan ang mama mo pero sa kasalukuyan, nakakulong na ang iyong ama at pwede mo na siyang dalawin. Wika naman ng officer. Pagdating ni Dennis sa kanilang bahay ay silyado iyon at may note na nakadikit sa gate. Sinubukan niyang tawagan ng ilang kamag-anak at kaibigan pero hindi sumasagot ang mga ito. At kung meron mang sumagot, iritable kung sumagot. Wala raw silang alam kung nasaan ang nanay niya at kung pwede ay wag na silang istorbohin. Dahil baka madawit pa sila sa kinakaharap na problema ng pamilya ni Dennis. Litong-lito si Dennis. Hindi niya alam kung saan hahagilapin ang kanyang ina. Baka kailangan nito ng tulong. Siguradong naka-freeze na ang lahat ng pera nila sa bangko. Maghahating gabi na nang makabalik sa probinsya si Dennis. Agad siyang niyakap ni Shirley dahil kanina pa ito nag-aalala. Ikinuwento ni Dennis ang lahat ng nangyari. Ang pagka-aresto sa mga magnanakaw at sa tatay niya. Maging ang pag-aalala niya kung nasaan na ang kanyang ina. Dennis, kung walang matitirahan ng mama mo, pwede naman siyang tumira dito kasama natin. Hindi naman natin siya pwedeng hayaan na tumira sa lansangan. Yun nga lang, kailangan niyang mag-adjust sa buhay dito. Mahigpit na niyakap ni Dennis ang kanyang asawa bilang pasasalamat. Alam niyang nasaktan si Shirley noon dahil sa mga sinabi at ipinakitang ugali ng kanyang ina. Pero hindi ito nagtanim ng sama ng loob. Matutulog na sana ang mag-asawa nang bigla silang nakarinig ng malalakas na katok. Agad nakaramdam ng takot si Shirley. Dennis, huwag ka nang lumabas. Anong oras na? Nakakatakot at delikado. Natatakot man si Dennis ay hindi niya yun ipinakita sa asawa. Isinuot niya ang jacket at binitbit ang pamalo nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Mang Jose, ang isa sa mga kapitbahay. Shirley, Dennis, may bisita kayo. Nanay daw ni Dennis, naligaw. Buti na lang at nakasalubong ko kanina sa bayan habang pauwi ako. Kaya isinama ko na dito. Agad niyakap ni Dennis ang kanyang ina. Puro kagat na ito ng lamok at namamaga ang mga mata dahil sa pag-iyak. Mama, buti naman at nandito na kayo. Kararating ko lang din dahil hinahanap ko kayo matapos kong malaman ng balita. Pero walang nakakaalam kung nasaan kayo. Bakit hindi niyo ako tinawagan? Hindi ko rin alam, anak. Hiyang-hiya ako sa inyong mag-asawa. Lalo na kay Shirley. Pero wala naman akong ibang mapupuntahan. Nakulong ang papa mo at ang bahay natin. Nakakandado na. Buti na lang at nakakuha pa ako ng ilang gamit. Lumuluhang wika ni Mrs. Ledesma. Mang Jose, salamat sa paghatid kay mama at pasensya na rin po sa abala. Wika ni Dennis bago inalalayan ang kanyang ina papasok sa loob ng bahay. Agad nagtimpla ng mainit na tsaa si Shirley. Nag-init na rin siya ng pagkain para sa biyanan. Kung gusto niyo pong maligo, mag-iinit ako ng tubig. Heto ang tsinelas. Gusto niyo po bang magmedyas para hindi kayo gaanong lamigin mamaya? Nakangiting wika ni Shirley. Hinawakan ni Mrs. Ledesma ang kamay ng manugang bago nagsalita. Shirley, patawarin mo ako sa mga nasabi ko sa iyo noon. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makapagsimula ulit. Pangako, hahaba ng pasensya ko. Saka
Tutulungan ko kayo. Susuportahan ko kayong mag-asawa para makabawi naman ako kahit papaano. Hindi ako sanay sa buhay probinsya pero sisikapin kong mamuhay rito kasama kayo. Yun ay kung okay lang sa inyong mag-asawa pati na rin kay Helen. Wag po kayong mag-alala. Welcome na welcome kayo dito tsaka mababait ang mga tao dito sa barangay. Kaya siguradong hindi kayo maiinip. Tama ang sinabi ni Shirley, Mama. Dito sa probinsya, kahit magkalayo ang mga bahay, magkakilala ang mga tao, nagtutulungan at maaasahan sa oras ng pangangailangan. Di tulad sa syudad, magkakadikit ang mga bahay pero hindi naman kilalang isa't isa. Dito, nakakapagtanim kami ng mga gulay. May mga alagang manok at bibe na pwedeng ibenta o ulamin. Napangiti na lamang si Mrs. Ledesma dahil nakita niyang masaya ang kanyang anak kahit nagsisimula pa lamang ang mga ito. Makaraan ng 1 linggo, nagtungo si Dennis at ang kanyang ina sa syudad upang dalawin sa bilangguan ang kanyang ama. Hindi alam ni Dennis kung ano ang sasabihin. Gusto niya itong sigawan at sisihin sa mga nangyari, pero naaawa siya sa sitwasyon nito. Papaano pala kung pumayag siyang i-manage ang negosyo? Siguro pareho silang nasa kulungan ngayon. Pumayat si Mr. Ledesma at parang tumanda ng 10 taon ang itsura nito. Papa, totoo ba ang lahat ng ibinibintang sayo? Hindi ako makapaniwala na nagawa mo ang bagay na yon. Kung inosente ka, hahanap tayo ng abogado na makakatulong sayo. Wika ni Dennis. Pero napayuko na lamang si Mr. Ledesma. Totoo ang lahat, anak. Nahihiya ako sa inyo ng mama mo. Akala ko ligtas at hindi ako madadamay sa lahat ng ito. Akala ko kapag may pera ako, matatakasan ko ang lahat. Ang gusto ko lang naman, may ibigay sa aking pamilya ang lahat ng luho at makapag-aral ka sa prestihiyosong universidad o sa ibang bansa. Maging ang mama mo, lahat ng gusto niyang pampaganda. Damit, bag, sapatos at kung ano-ano pa. Iniisip ko noon, isa kang mama's boy dahil mas malapit ka sa mama mo. Inakala kong mali ang pagpapakasal mo sa babaeng walang pera. Pero nang malaman kong muntik ka nang mamatay dahil sa mga pagkakamaling nagawa ko, natakot ako. Doon ko napagtanto na nagkamali ako, anak. Mabuti kang tao, Dennis. Mabuti na lang hindi kayo nadawit sa mga illegal na negosyo. Patawarin niyo ako sa lahat. Sa halip na mahalin ko kayo ay mas inuna ko ang paggawa ng masama para gumanda ang buhay natin. At pinagsisisihan ko talaga yon. Papa, mahal namin kayo. Oo, nagalit ako sa inyo at hindi ko matanggap na nagawa niyo yon. Pero ngayon, kailangan yung pagbayaran ng lahat. Huwag kayong mag-alala. Palagi kaming bibisita ni Mama. Mula noong araw na iyon, sinikap ni Dennis na paramihin pa ang mga tanim na gulay. Bukod sa manok at bibe, nag-alaga na rin sila ng mga baboy. Napagpasyahan na rin ni Helen na ibenta ang bahay sa syudad upang idagdag iyon sa puhunan ng mag-asawa. Total, 1 taon na lang ay magre-retiro na rin siya sa trabaho. Bumili siya ng maliit na apartment para kahit papaano ay mayroon pa rin siyang sariling tirahan. Ang perang ibinigay ni Helen ang siyang ginamit ni Shirley at Dennis upang ibili ng alagang baka at ilang makina na pwede nilang magamit sa paggawa ng gatas at keso. Nagsimula silang magbenta sa mga kapitbahay at mag-deliver sa palengke. Hindi man ganoon kalaki ang kita pero sapat na iyon para matapos ang renovation sa bahay at madagdagan pa ang kanilang puhunan. Makalipas ang halos 1 taon, nakapundar ng ilang delivery truck ang mag-asawa. Mas marami na ang alaga nilang hayop at dumami na rin ang suki. Isang araw, masayang ibinalita ni Shirley na siya ay nagdadalang tao. Isang bagay na talagang ikinatuwa ni Dennis. Napangiti rin si Helen at Mrs. Ledesma. Balae, paano ba yan? Lola na talaga tayo.
Nakangiting wika ni Helen. Oo nga balae, sa wakas, magkakaapo na tayo. Hindi na tayo maiinip. Nakangiting wika naman ni Mrs. Ledesma. Agad niya itong ibinalita sa kanyang asawa na nasa bilangguan. Robert, magkakaapo na tayo. Magpakatatag ka rito dahil maraming naghihintay na makalaya ka. Salamat. Lagi akong nagdarasal at humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Nasasabik na akong makasama kayo. Wika naman ng tatay ni Dennis. Taos-puso ang pasasalamat ni Mrs. Ledesma sa mag-asawa at pati na rin kay Helen dahil nagawa niyang magbago at magkaroon ng masayang buhay sa probinsya. Isang bagay na ni sa panaginip ay hindi niya akalain na maaari palang mangyari. Si Shirley naman ay nagpapasalamat rin dahil sa dami man ng pinagdaanan nilang hirap ay magkasama nilang hinarap ni Dennis ang lahat. Napakaswerte niya dahil mayroong tao na nagmahal at nagtiwala na kakayanin nilang magtagumpay ng magkasama. Para naman kay Dennis, ang pera ay kayang kitain basta marunong magsikap sa buhay. Pero ang taong mahal mo, minsan lang yang darating. Ang ipinagpapasalamat niya sa Diyos ay ang araw na nakilala niya si Shirley dahil naniwala at sinuportahan siya nito gaano man kahirap ang sitwasyon. Ipinaglaban nilang isa't isa sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang. At sa huli, masasabi nilang nagwagi ang pagmamahal. Maligayang Pasko sa ating lahat! Sabi nga nila, ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Wala sa liit o laki ng halaga ang ating handog, kundi nasa malasakit at kaluwagan sa loob. Ngayong Pasko, naisip naming mag-grocery at ipamahagi yon sa mga taong makikita namin sa lansangan. Bumili kami ng mga dilata, ng noodles, may snacks, kape. Ayan, tas nagmamadaling na rin kami nito dahil around 4:30 PM na yan and iniisip namin baka umulan o gabihin na kami. Kailangan pa naming magbalot. Kaya pagdating namin sa bahay, nagkanya-kanyang toka na kami kung ano yung mga gagawin namin. Merong taga-takal ng bigas, merong taga-gupit nitong mga kape, tapos merong taga-balot. Ayan, ito yung laman ng plastic. Ayan, ito yung ating isang plastic. Merong 4 yan na kape. Skyflakes. May snacks. 3 delata. Ayan. Tapos noodles at bigas. Buti nga, tinulungan ako nitong mga in-laws ko sa pagbabalot. Ayan, tulong-tulong na kami. Tapos yan, picture-picture. Yeah, ito yung una namin binigyan. Yan si tatay. Tapos, medyo malapit lang din sa kanya. Merry Christmas po. Meron pa isang matanda. Yung kasaklay siya. And kaya bumaba na ako dahil parang hindi talaga siya masyado nakakapaglakad. Tapos napansin ko lang dito sa video na pagsakay ko pala ng sasakyan, parang umiyak siya. Hindi rin kami gaano makapagtagal dito dahil baka mag-cause kami ng traffic. Ayan, meron kami dito binalikan. Tapos dito naman, meron siyang baby na pinapadede. Hindi ko alam, parang dalawa lang yata sila dyan. Tapos dito, ayan, parang nahihiya pa siyang tanggapin si tatay yung aming dala. Merry Christmas po. Yan po. Tapos yan, meron kami nakita mga basurero. Binigyan namin sila. Ayan, dito. Tapos habang namamahagi kami nitong mga dalangan namin na pamasko sa kanila, ang sarap-sarap sa pakiramdam na nakikita mong nakangiti sila. Merry Christmas po! Merry Christmas po! Merry Christmas! Yung pagpapasalamat nila, mararamdaman mo talagang taos-puso talaga. Talagang grateful sila, ayan.
Meron pa dito yung natutulog. Hindi ko na ginising, binaba ko na lang sa tabi nila. Merry Christmas po! Merry Christmas po! Thank you. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas po! At then, ito yung pinakahuli naming pinuntahan. Ito yung nasa may ilalim ng tulay. Ang tanda-tanda na nila. Tapos yung isa dito, wala talaga siyang kasama. Merry Christmas po! New Year. Thank you. Meron po talaga ng mga bata. Ito nga si Nanay Laura, gusto namin balikan sa susunod. Pero sabi ng isang matanda dito, hindi daw siya masyadong makausap si Nanay Laura dahil nga medyo mahina na yung pandinig. Dahil gabi na rin, hindi na kami masyado talagang nakapagtagal. Ayan. Yun lang, maraming salamat at sana mas marami pa tayong matulungan.